Para sa mga nandito sa unang pagkakataon, siyempre, para sa atin na nandito palagi, nag-aaral tayo ng serye sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Hindi ko po sinasadya ang mga talakayin natin ay may kinalaman sa pagpapamilya, pero nasa salita ng Diyos yun, kaya atin pong aaralin ito ngayon. Nakita natin sa ating mga pag-aaral na ang aklat ng mga Kolosas ay maayos na nasa magandang pagkakaayos ang pagkakasulat nito ni Apostol Pablo, yung doctrinal part, yung chapter 1 and 2. Chapter 1 tungkol sa pagiging preeminent ni Kristo. Siya ang nasa itaas ng lahat ng bagay, siya ang nasa ibabaw ng lahat ng bagay dahil siya ang may kapamahalaan sa lahat ng sanlilikha sapagkat siya ang lumikha. At nakita rin natin doon na si Jesus ang mayroong kapamahalaan sa kanyang iglesia. Siya ang ulo nito dahil siya rin ang nagtatag sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo ni Kristo, tinubos niya ang kanyang iglesia. Pagdating naman po natin sa Kapitulo 2, ipinakita naman ni Pablo dito yung doktrina ng pagiging sapat ni Kristo sa lahat ng bagay, lalo na sa kaligtasan. Wala na tayong dapat idagdag. Doon ay inadress ni Apostol Pablo yung mga iba't ibang mga pagtuturo na humahamon sa pagiging kasapatan ni Kristo. Kanya doon maliwanag niya pinakita na Christ is all and in all. Wala na tayong kailangan pa sapagkat na kay Kristo na ang lahat. Gayon nga, pagdating sa Kapitulo 3, ay tinignan na natin yung paglalapat ni Pablo ng mga doktrinang yan. Sinabi niya, sa pasimula, kayo, si Kristo na siyang preeminent, si Kristo na all-sufficient Redeemer, kaisa na kayo bilang mga mananampalataya sa Kanya. Sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay mamuli, kaisa na kayo. At dahil kaisa na kayo kay Kristo, binihisan niya na kayo ng bagong pagkatao. Yung luma yung pagkatao na galing kay Adan sa ating pagiging makasalanan, sinasabi ni Pablo, hinubad na natin yon dahil kaisa na tayo kay Kristo. Ngayon, yung bagong balabal ay ibinibihis na sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu. At nakita natin dito sa ating pag-aaral mula versikulo 12 hanggang 17, pinakita ni Pablo yung bagong pagkatao sa ating pamumuhay bilang komunidad ng ating Panginoon. Yung ating relasyon sa isa't isa bilang mga mananampalataya, yung bagong pagkatao, yung mga ugali na nararapat nating ibihis, kailangan na kailangan yon para sa ating pamumuhay bilang komunidad ng Panginoon. Binanggit niya nga doon, higit sa lahat, ang pag-ibig. Yun ang kasuotan na magbibigay ng katuparan sa lahat ng kinakailangan nating ugali na ipamuhay bilang komunidad. And then dumako siya sa iglesia sa kanyang pagsamba. Yung bagong pagkatao, kailangan din natin ilapat doon sa ating pagsamba bilang iglesia. And then, nung nagpatuloy siya, pagdating sa versikulo 18, inilalapat niya yung bagong pagkatao sa pagpapamilya. Sa mag-asawa, sa pagmamagulang, at itinuloy niya sa mga manggagawa, sa relasyon nila sa kanilang mga amo sa trabaho. Napakaganda ng ginagawa ni Pablo. Sinasabi niya rito, hindi po compartmentalize, hindi niya hinihiwa-hiwalay ang buhay ng Kristiyano. Yung bagong pagkatao ay ilalapat sa lahat ng larangan ng ating pamumuhay. Dalhin mo yan sa iglesia, dalhin mo yan sa trabaho. Maski saan mo dalhin, omnipresent ang ating bagong pagkatao. Hindi ka pwedeng sa church, napakaganda na ugali mo. Pagdating sa bahay, may sungay ka. Pagdating mo sa trabaho, suwail kang empleyado, pabaya kang empleyado. Hindi po. Ang sinasabi niya sa atin dito, saan ka man dalhin ng Panginoon, yung bagong pagkatao mo, dapat suot-suot mo yan. Dito sa pagpapamilya, walang magiging matagumpay, walang magiging masayang pamilya, kung hindi mo ibibihis ang bagong pagkatao. Kailangan na kailangan yon sa pagpapamilya. Kaya tinignan natin, sinabi ko yung nabasa ko sa internet nung nakaraan,
tinignan ko lang yung pagkakaiba ng traditional family versus modern family. Kamangha-mangha, sabi doon, ang malaking pagkakaiba ay nandoon sa sino ang namumuno sa sambahayang Kristiyano o sa sambahayan, sa pangkalahatan. Sa traditional na pagpapamilya, palagi yung lalaki ang namumuno sa kanyang asawa at sa buong pamilya. Sinabi ngayon sa modern family, wala nang head. Man and woman are equal. No headship. Both are head. So, yun ang makikita nating malaking pagkakaiba sa modern family. Pero binigyan ko ng diin nung nakaraan, itong Biblia natin ay binigay ng Diyos sa atin, timeless standard ito. Kung ano ang pamilya, kung paano natin ipapamamuhay ang ating pagpapamilya. Ano man ang mga hahamon sa bawat pamilya, ang Biblia is the never-changing standard. Papaano tayo magpapamilya. At yan po ang tinutunghayan natin dito sa Kapitulo 3, versikulo 8, hanggang pagtatapos niyan hanggang Kapitulo 4, versikulo 1. Nung nakaraan, dahil sa oras, yung unang relasyon na ipinakita ko sa inyo sa talatang ito, yung bagong pagkatao sa kanyang relasyon, sa relasyon ng mag-asawa, nung lalaki at ng babae. Hindi ko inisip na doon pa lang sa tungkulin ng babae, naubos na pala yung oras ko. Ang dami kong sinabi tungkol sa babae, yung tungkulin ng asawang babae. Sinasabi nga malamang ng mga bata o yung mga singles, ano bang kinalaman namin, Pastor Mon, sa talakayan ng pag-aasawa? Maganda yan, matutuhan nyo rin kasi hindi nyo alam kailan kayo papasok sa pagpapamilya. At ito ay never-changing standard ng ating Panginoon. At so sinabi una sa lahat sa atin, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Ito po yung disenyo ng Diyos. Hindi natin pwedeng itong baligtarin, hindi natin pwedeng i-reverse, or even lessen. Hindi natin pwedeng sabihin, okay, equal na ngayon, wala nang namumuno sa iglesia. Hindi pa rin pwede yun. Dahil sa makikita natin ang maliwanag na disenyo ng Diyos. At binigyan ko ng diin na itong ganitong tungkulin ng babae, nagmula pa yan sa creation. Bago pa pumasok ang kasalanan, it is a creation mandate ng Panginoon bilang tungkulin ng babae na magpasakop sa kanyang asawa. Iyon nung makikita natin. Binuksan ko sa inyo ang Galatians chapter 2, hindi siya nagbabagong pamantayan na tungkulin ng babae. I said there that first, man was created, and even before nakita natin, bago pa ibinigay ang babae sa lalaki, binigyan na ng tungkulin yung lalaki. Ikaw, pamahalaan mo ang nilikha ko. Magbigay ka ng pangalan sa lahat ng nilikha kong mga hayop. Ikaw, bungkalin mo ang aking nilikhang mga lupa at bungkalin mo yan. Nasa lalaki na Nangunguna na siya dan. Dahil nakita ng Panginoon, teka muna. It is not good for man to be alone. Sabi ng Panginoon, pinarada ko na kay Adan lahat ng nilikha ko. Walang angkop sa kanyang pangangailangan So, ginawa ng Panginoon, hindi naman ito afterthought ang mga babae. Ito'y disenyo talaga ng Panginoon. Lilikhahin ko ng angkop sa pangangailangan ng lalaki. Tatanggalan ko siya ng isang tadyang, lilikhain ko na isang katuwang para sa lalaki. At sino nagpangalan sa unang babae? Si Adan. Siya pa rin ang nagbigay ng the woman's name is Eve. I will give him the name Eve because she is the mother of all human beings. So yun ang sinabi. So doon pa lang, embedded na sa creation ang pangunguna ng lalaki. Nasira ng fall, yung design na yun. But in the Lord Jesus Christ, in redemption, every believer redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ, nire-restore na ito. Sa ating mga Kristiyano, hindi na natin pwedeng sabihin pa, teka, tapos na yung creation nasira na yun. Kung Kristiyano ka, binabago kang patuloy dahil sa bagong pagkataong ibinigay sa iyo. Nire-restore yung nasirang yon upang maibalik sa kanyang disenyo ng Panginoon.
So, main duty ng babae sa kanyang asawang lalaki, pagpapasakop. Di ba? Tapos binigay lang sa atin doon yung dahilan. Bakit niya kailangan gawin yon? Sapagkat iyan ang gaya ng nararapat sa Panginoon. Yan ang kalooban ng Panginoon, yan ang disenyo ng Panginoon. Huwag mo baliktarin yan. Sabi niya, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki dahil yan ang nararapat sa Panginoon. It is how God designed you to be. A woman, a helpmeet to your husband. So yun ang napakagandang nakita natin nung nakaraan. Now, dalawang implikasyon ang pinakita ko sa inyo nung nakaraan. Sinabi doon, una, magpapasakop ang babae sa kanyang asawa para sa Panginoon. Hindi dahil sa lalaki. Yung pagpapasakop ng babae sa asawa niya ay pagpapasakop sa Panginoon yun eh. Kasi yun ang nararapat. And therefore, when a woman fulfills her role to be a submissive wife, she is simply doing that for the Lord because that is what should be. Dahil yan ang disenyo ng ating Panginoon. And then, isa pa, nakita ko rin, pinakita ko sa inyo, yun namang tungkulin ng babae, hindi madali yun eh. Madali bang magpasakop, mga asawang babae? Hindi ba? Hindi. But you can do it out of love also to your husband. Pag-ibig lang ang pwedeng tumulong sa'yo para gano'n man kahirap magpasakop. Pagmamahal ang uudyok sa'yo para magpasakop. Hindi ba? Pinakita ko rin yun. Pinakita ko rin nung nakaraan na while home is not the exclusive sphere of the wife. So hindi lang naman talaga tahanan. Paano ba? Ikukulong mo ba sa bahay ang babae bilang tungkulin niya? Hindi. We see in Proverbs 31, napaka-virtuous ng woman doon. Bukod sa hindi niya pinababayaan ng asawa niya at ang kanyang mga anak, naghahanap buhay siya para pangtulong sa pagtustos sa kanyang pamilya. So hindi po ibig sabihin na ikulong natin ang mga babae sa bahay. Wala na siyang gagawin kundi maglaba, magluto, at paglingkuran ng pamilya niya, ang kanyang asawa. Hindi naman po ganun lamang. Kasi ang babae, kita natin, pwede rin siyang gumawa ng ibang mga bagay. Pero binigyan ko ng diin. Ang mga asawang babae, dapat nilang maranasan ang kasiyahan sa kanilang ginagawa sa loob ng tahanan. They should find most happiness in the home, not outside the home. Kasi doon sila dapat nakakasumpong ng kaligayahan, fulfillment. As a woman and as a mother, as a wife and as a mother, home is the place where wives should be happy. Be happiest. Di ba? Yun eh. You can excel sa iyong career, but that is where God placed you to be happy as a wife. The home is the place where you can be most happy. And that's why, maraming regrets pag hindi yan nangyayari. Makikita natin. Now, pangalawa, i-address ko na ngayon ang mga lalaki. This time is for you, my fellow men. At sinasabi dito ang disenyo ng Diyos sa mga lalaking asawa. So, and then I'll be talking to you singles here. We're planning to get married somehow, Lord willing. So, sinabi sa atin dito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Now, yung konsepto ng pangunguna ng lalaki, palaging hinahamon niya sa kasaysayan eh. Now, siguro tanong natin bakit? Sapagkat nakita na natin nung nakaraan, ano ang simula ng pagbagsak ng tao sa kasalanan? Si Eva yung una. 'Di ba? Kinausap siya ng diablo. Alam ni pag nasira niya yung pagpapamilya, yung relasyon ng pamilya, mapapabagsak niya ang unang magulang doon sa harden. So yung babae, ngayon, nakita natin, ay kinain niya yung prutas. Tapos inalok niya sa kanyang asawa, yung asawa niya nanonood, tinanggap naman ang kusang loob. Ano nangyari doon? Inabandona ng lalaki yung tungkulin niyang dapat siya ang manguna. Ano sinabi niya dapat sa asawa niya doon? Ay, Eve, asawa ko, alam mo, pinagbawal ng Panginoon yan eh, huwag mong gawin yan. Nanood lang.
Pagkatapos, nung ibinibigay na kasi, dadamay mo pa ako eh. Bibigyan mo pa ako ng pinagbabawal na kinain. Kinain, sarap na sarap pa, di ba? Wala naman sinabing ganun. Pero sa tingin ko, sarap na sarap siya. Dahil tinanggap niya eh. Walang reklamo. Ay, sabi ko na nga sa'yo, bawal. Tapos papakain mo pa sa... Hindi. Sarap. Bumagsak sila. Yun yung makikita natin, ano? Palagi yan nahamon eh. Yung ganyang kaganapan. Kaya yung epekto, yung curse na dumating sa babae, nandun eh. Una, nakita natin sa lalaki. Ano ang sa babae, yung maghihirap siya sa panganganak, pagkatapos, anong mangyayari pa? Nandun yung desire niya na palaging pangunahan yung kanyang asawang lalaki. Bahagi yun eh, kailangan niya labanan yun palagi. Kasi naging resulta yun eh. Ngayon naman, sa lalaki, yung makikita natin, dahil sa kanyang ginawa, ang naging epekto sa kanya. Ang naging epekto sa kanya ngayon, maghihirap siya sa kanyang paghahanap buhay para lang matustusan ng kanyang pamilya. Pagkatapos, nandun palagi yung tukso na iwanan na lang yung pangunguna, paubaya ko na sa asawa ko. Dalawang implikasyon ang nangyari dahil sa kasalanan. Makikita natin, yung headship ng lalaki, palaging matcha-challenge, yung wife ay palaging sisikapin niya mapangunahan ng kanyang asawa. Kaya nandoon yung lalaki ngayon, meron siya sa isang banda, i-abdicate niya yung kanyang role to be the head of the family. Nandoon yung epekto ng kasalanan na yun ang kanyang tatakbuhang tungkulin, ang pangunguna. Pero yung pangalawa naman, ang epekto nun, aabusuhin naman niya yung kanyang pamamahala. Kaya may mga abusive husband, bahagi pa rin yan ng resulta ng kasalanan eh. Dalawa yung extreme na kinabagsakan ng lalaki. Tatakasan niya yung pangunguna o kaya abusuhin niya yung pangunguna. Kaya yun ang gusto nating tignan ngayon dito. Pansinin ninyo ang sinabi dito ni Apostol Pablo sa mga lalaki sa versikulo 19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Iniutos ba dyan ni Apostol Pablo? O mga lalaki, ipilit nyo yung otoridad ninyo sa mga babae, sa mga asawa nyo. Pilitin nyo silang sumunod sa inyo sa lahat ng paraan kasi mababawasan ang pagiging lalaki ninyo pag hindi nyo ginawa yan. Ganun ba iniutos ni Pablo sa mga lalaki? Hindi. Ang sinabi niya dito, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Pag in-examine natin, tinitignan ko yung scripture eh. Bakit nga ba ganito ang utos sa lalaki na tungkulin? Hindi siya inutusang, manguna ka sa iyong asawang babae. Nandoon yun, embedded na, manguna siya eh. Pero yung pangunguna niya, huwag niyang kalimutan. Pangunguna ng pag-ibig, pangunguna ng pagmamahal at pagiging mabait sa asawa. Ibig sabihin dito, pinakikita ni Pablo, binibigyan niyang diin dito na yung pangunguna, yung pagiging head ng lalaki sa kanyang asawa should be motivated by love. And hindi dun sa otoridad. Hindi siya dapat magkaroon ng, ako lalaki, dapat ako ang masunod. Hindi ganun. Hindi inilalagay ni Pablo na lumaki ang ulo ng mga lalaki dahil silang pangulo ng tahanan o pangulo ng kanilang asawang babae. Ang binibigyan diin ni Pablo, ikaw ang tagapanguna, pero ikaw ang magmamahal na tagapanguna. Ikaw ang magiging mabait na tagapanguna sa lalaki. Now, kaya yung ini-imply niyan talaga yung tinatawag na lording it over the wife. Hindi po yan ang goal ng headship. Nagkakamali ka, lalaki. Kung tingin mo, yun ang goal ng iyong pagiging pinuno ay ruling it over. O yung magiging diktador, magiging autokratika na ikaw lang ang masusunod. Hindi yan ang goal ng pangunguna ng lalaki. Ang goal ng pangunguna ng lalaki, pagmamahal, pagiging mabait sa asawa. Kaya tawag nga yan eh. Iba tawag yan, special love o loving headship. Maraming dahilan. Binasa ko lang isang Puritan si William Gouds
Sinabi niya yung mga ilang dahilan kung bakit ganito. Na ang pangunahing tungkulin ng lalaki sa kanyang pangunguna ay pagmamahal, ang pagiging mabait sa kanyang asawa. Una, sinabi niya, tungkulin ng mga lalaki yan na ang kanyang pangunguna ay palaging seasoned with love. Sinabi niya, sapagkat sinabi, though in position they are above their wives, love may not be forgotten. So kasi di ba, madalas minsan dahil sa pagigiit mo ng iyong pagiging head, nakakalimutan mo yung pagmamahal. Kaya isa yan na binigyan diin ni Pablo, huwag mong kalimutan ang pagmamahal sa iyong pangunguna. Pangalawa, wala naman, sinabi niya, wala namang ibang proper object ang mga asawang lalaki sa kanyang pamamahala kung hindi iyong pagmamahal. Maaring mahalin mo ang iyong mga anak, mahalin mo ang trabaho mo o lahat mo. Pero sinabi niya, yung lalaki dapat yung primary object ng pagmamahal niya, yung asawa niyang babae. Kanya, dapat sa kanyang pangumunan, palagi niyang isaalang-alang yung pagmamahal niya sa kanyang asawa. Sinabi rin niya, dahil nga sa ang posisyon ng isang tagapanguna ay maaring lumaki ang kanyang ulo at abusuhin ang kanyang asawa, maaari niyang ituring na nasa ilalim ng kanyang mga paa at yuyurakan ng dangal ng kanyang asawang babae. Kanya, ipinipilit ni Pablo dito, hindi yan. Pagmamahal ang dapat maghari sa puso ng mga lalaking tagapanguna. Sinabi din niya, na yun nga, yung role ng mga asawang babae, hindi naman madaling magpasakop. Alam natin yan. Hindi madaling magpasakop. Ngunit, tulad ng sinabi ni Pablo, ni Pedro, sa unang Pedro 3:7, sinabi din, husband, deal with your wives in an understanding way as a weaker vessel. So palaging binibigyan din yun yung mga lalaki, maging maunawain kayo sa inyong mga babae. Hindi kasi madali yung kanilang tungkulin. You husbands, you don't know how it is difficult for the women to submit. And I know my wife finds that difficult, di ba? But, hindi naman ako malapit. Anyway. And then, isa pang dahilan sinabi niya, kasi si Kristo, paano ba niya ipinakita yung pagmamahal niya sa iglesia? At paano niya tinuruan yung iglesia niya na magmahal sa Kanya? He first loved us. And so we love. Yung husband, sabi niya, kailangan una niyang ipakita yung pagmamahal kaysa doon sa kanyang otoridad upang ang kanyang asawa ay matutong mahalin din siya. So that's yung mga reasons ni William Goulds. So ang puntos niyan, talagang mga asawang lalaki, binibigyan dito ng kautusan ni Pablo, yung commitment to love the wife. It is that resolve, commitment, na i-overcome niya lahat ng mag-undermine sa pag-ibig niya sa kanyang asawa. Don't be puffed up. Don't abdicate your duty to rule as a husband, but never undermine yung pagmamahal mo sa iyong asawa. Sinabi nga, sa kasal kahapon ni Nate at ni Faye, sinabi ko sa kanila, so when a man marries a woman, he must commit to love her. Sabi nga ng kasabihan, first man must choose his love and then he must love his choice. Ganun yun, no? Pinili mo yung mamahalin mo, ngayon, mahalin mo yung pinili mo. Hindi yun natatapos na tungkulin ng lalaki. Alam naman natin, ano bang pattern ng pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawang babae. Pag dumako tayo sa Ephesians 5:22-23, medyo manliliit tayo mga lalaki kasi hindi pala natin naabot yung pamantayan ni Jesus sa ating pagmamahal sa ating mga asawa bilang mga tagapanguna.
Sinabi doon sa atin sa Ephesians 5:22-23, yung pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia, it is a loving leadership. Pangalawa, it is a self-sacrificing love na leadership. Verse 25, He gave Himself for her. So ganun din tayo mga asawang lalaki, na handa tayong isakripisyo ang ating sarili para sa ating mga asawa. And then, sinabi nga doon talaga yung tungkulin ng Panginoon sa kanyang iglesia, oriented sa love. He gave Himself for her. So husband, be willing to give yourself for your wife, for her. Oriented yon sa asawa. It is seeking the wife's highest good. Yun yung makikita natin sa pattern ng Panginoon. Sinabi din, maski naman yung mga asawang lalaki, mahal nila yung kanilang sarili. Kanya nga, sinabi niya sa verse 30, kayo ay magiging isang laman. Mahal mo yung sarili mo, one mind, one flesh, one heart, one body. And that's how you will treat your wife. As you love yourself, love your wife as you love yourself as well. Hindi mo naman gugutumin yung sarili mo. Will you starve your wife? Then you do not love yourself as well. Because the way you love yourself, yung nakakalungkot yung iba, busog na busog yung lalaki, yung mga anak na, mga asawa na mamaya, tayo walang makain yata. Hindi. As you love yourself, dear husband, that's how you should love your wife as well. Alagaan sila, katulad ng pag-aalaga mo. The affection due them, and cherishes it. Ganon, chine-cherish niya. How do you, siguro malaking hamon yun sa mga lalaki, chine-cherish mo ba yung asawa mo? Inaalagaan mo siya? Paminsan-minsan ba, dinedate mo siya? At, do you fall in love again and again to your wife? Sinisikap mo ba yun? So, yun yung magandang bagay na makikita natin. You would not want to hurt yourself, di ba? Sabi sa mga husband. So, bakit mo aabusin ng asawa? Why would you hurt your wife when you do not even want to hurt yourself? Unless na ikay isang masokista, gusto mong parusahan ng sarili mo. So, that's what we can find dito sa pattern na ito, pattern ng Panginoon sa kanyang pagmamahal sa kanyang iglesia, pattern din ng pagmamahal ng asawang lalaki sa kanyang sarili. So kung iisipin natin ito, husband, palagi tayo mapagbantay sa ating pangunguna, sa ating asawa. I-check palagi natin ang ating mga puso. Huwag kang ma-engross sa iyong otoridad. Ma-motivate ka sa pagmamahal mo sa iyong asawa. Isipin mo palagi kung paano kang minahal ni Kristo, mahalin mong ganon ang iyong asawa. Kung paano mong minamahal ang sarili mo din, mahalin mo din ng ganon ang iyong asawa. Mag-isip-isip tayo dyan, mga kapatid, na mga asawang lalaki. It's like man's world revolves around the woman's world. Hindi ikaw lang yan Nandyan ang iyong asawa na dapat mong tignan. And though yung wife sinabi, baka sinasabi mo nabigla ka na pagtanto mo after some years, nako, ito ba yung asawa kong ito bang yung napangasawa ko? Parang ayoko na. Ang dami niyang kahinaan. Ang dami niyang kakulangan. Aatras na ako sa samahang ito ng pag-aasawa. Hindi ko na siya kayang pakisamahan. Now, the husbands, the men, are also sinners. And they have remaining sins. Hindi naman sila taong walang kahinaan, walang pagkukulang. So mga babae, maging maunawain naman din kayo as helpmeet. Pray for your husbands. Pray for them. Encourage them to do also yung kanilang tungkulin willingly and to succeed in their role as head of the family, loving head at mapagmahal na mabait sa kanilang asawa. Napakaganda ng sinabi ni Pedro sa unang Pedro 3:1. Ano bang sinabi doon tungkol sa tungkulin ng babae? Gayon din naman kayong mga asawang babae. Pasakop kayo sa inyong sariling asawa
upang kung ang ilan na hindi tumatalima sa salita ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanya-kanyang asawang babae. Di ba? Inner beauty. Kung ano man ang kakulangan, kahinaan ng lalaki, yung inner beauty na yon ang mag-uudyok sa mga lalaki na gawin nilang tama yung kanilang tungkulin. Kung hindi sila nakikinig sa salita, at least they will see your good behavior as a wife, as a woman. And somehow yun ang magbabago sa kanila. Sabi ni Pedro, sige yun, kausapin natin yung mga single men. Sa lahat ng aspeto naman, hindi lang sa pagiging asawa, yung leadership, palagi love should be motivated by love. Palagi kayong gwardyahan yan na maging mapagmataas, maging puffed up sa inyong tungkulin na tagapanguna bilang mga lalaki. At least when you get married, you know the proper place of your leadership. The love, the proper place of your leadership. Kailangan na kailangan nyo yun, mga single men. Kanya, kailangan i-exercise nyo in your leadership, in your authority. Huwag nyong kakalimutan ng pagmamahal. Siguro yung mga single women. Some of you, as I have said, have strong personalities, probably stronger in miles away from your husband. Bakit asawa mo mabait? Baka masunurin. Di ba? Advantage yung mabait na asawa, di ba? Pero mag-ingat. Baka hindi mo ini-encourage yung asawa mo na maging tagapanguna. Masaya ka na siya ang nagpapasakop sa iyo. Do your job as a helpmeet to your husband. So it's not just love. Sinabi niya, gentle leadership. Do not be embittered against them. Kumain na ba kayo ng ampalaya? Sabi nga ni Ray nandito. Ayun yung ganyan. Abay, kumain ka ng ampalaya para maranasan mo ang pait ng buhay. Ha? Ayaw ng ampalaya, ayaw ng pait eh. Pero yung buhay, may kapaitan eh. Kung hindi ka marunong kumain ng ampalaya, hindi ka handang sumuong sa mapait na karanasan sa buhay. Paglalarawan lang yan. Hindi naman kailangan kumain ng ampalaya kung ayaw mo. Pero yun lang ang gusto kong ipakita sa inyo. Ako minsan, yung mapait, di ba, pag inano mo, may mga lalaki palang ganon. Yung kanilang treatment sa asawa nila ay mapait. Katulad ng isang ampalaya ayaw. Parang, hindi sila nalulugod sa kanilang mga asawa. Kumisan yung asawa, tinatanong, mahal ba talaga ako nito? Bakit ang pait ng turing niya sa akin? Parang hindi siya nasisiyahan sa akin. Parang ganon. May siguro sabi ng babae, tawag niya sa akin, honey, dear, love. Pero hindi naman ganon ang treatment niya sa akin. Ang pait ng turing niya sa akin eh. Hindi lip service ang pakikitungo ng asawa sa kanyang, ng asawang lalaki sa kanyang asawa, babae. Kailangan makita yan, maranasan ng babae. Yun yung gusto nating pakita niyan. Kaya, kung ang mga lalaki, alam nila yung gentle leadership, napapaloob dyan yung lalaki appreciative sa babae. Gentle leadership, yung ina-appreciate mo lahat ng mga ginagawa ng inyong asawa. Madalas, tinutulungan din ng asawang lalaki sa mga gawaing pambahay din ang kanyang asawang babae. Yun naman gentle leadership din yun. Bawa, pagka namamaltos na yung kamay ng asawa mo, napapasma, nakakahugas ng pinggan at kakalaba, tuwan-tuwa ka naman. Aba, hindi. Ako naman. Pahinga ka naman. Sabihin na asawa ko mamaya, tingnan mo, pasmado na yung kamay ko, hindi ka naglalaba. Hindi, naglalaba din ako. May washing machine naman. Anyway, kailangan yung gentle leadership, yung caring attitude sa welfare ng asawa mo. Isipin mo din, kung wala nang maisuot yung asawa mo kasi gusto mo magsakripisyo,
gunit, anong tawag yan? Punit-punit na. Lumang-luma na yung mga damit Aba, sama mo naman sa department store minsan, bili mo naman ng magarang damit ang asawa mo, o yung komportabling damit, kasi may mga asawa ayaw talaga ng magandang damit, basta komportable lang. Asawa ka na pagkamalang katulog sa bahay, nagsasampay kasi siya paano, butas-butas ang damit niya. Ikaw kasi mahilig ka magsuot ng mga lumang damit. Ayan, sabi nun naniningil ng tubig, ini, sa layo amo. Anyway, minsan maging tayo dyan, isipin din natin yung kapakanan ng ating mga asawa. Huwag ka masyadong stricto. There are times na mag-relax kayo together. Gawin mo yan. I-encourage mo siya sa mga magagandang bagay. Napakaganda niyan mga kapatid. What loving leadership and gentle leadership avoid? These two things. Yung superiority. It is not about superiority, otherwise the wife will be treated as possessions only. Huwag ganun, no? Yung leadership should not be oriented doon sa kanyang superiority ng lalaki. Kasi ituturing mo yung asawa mo, parang gamit lang yan Hindi rin dapat siya oriented sa pagiging autocratic niya sa kanyang pangunguna. Otherwise, it is not about lording it over. Otherwise, the wife will be treated as mere subjects. Hindi po ganun ang dapat ma-avoid yun. It is rather a loving and caring leadership. He is exercising his authority according to God's design. So mga husbands, I hope na napapaalalahanan tayo sa mga bagay na ito. Again, let me repeat that love is the foundation of all other duties toward our wives. Everything flows from our love to our wives. Without love, every performance of duty towards her seems hard. Tenderness, honor, care, and kindness are merely the beams from the sun of love. Dapat yun ang makita natin sa bagay na ito. So in conclusion, ito pong descriptions ng role ng lalaki. Ito yung barometer ng biblical headship ng lalaki sa babae. Mga asawang lalaki, let's show this to our wives. Kaya nga iwasan natin, hindi lip service ang pangunguna natin ng pagmamahal at pagkalinga sa ating asawa. And not merely calling them dear, sweet, honey, loves, but they need our actions. Kailangan makita yan sa ating mga gawa. Let's demonstrate it. Tulad ng palagi ko sinasabi na gawin nating resolusyon mga lalaki na maitaguyod natin ang ating relasyon sa ating mga asawa hanggang dulo sa mundong ito na lumalago tayo sa tungkulin natin mga asawang lalaki na mga mapagmahal na tagapanguna at mga mababait na mga tagapanguna. Kung ibabalik natin yung itinanong ko sa mga babae nung nakaraan, yung isang tatay na tumanda na siya, yung mga anak niya, nag-asawa na siya, at iniwan na siya ng mga anak niya, wala na mga bata, pero magdalawa na lang silang natira. That's always the case, dalawa na lang silang natira. Nagumpisa silang dalawa na lang silang natira. Ay sabi nga nung asawang lalaki, I would love, ito yung gagawin ko kung babalik ako I would love my wife more in front of my children. I would laugh with my children more at our mistakes and our joys. I would listen more even to the youngest child. I would be more honest about my own wickedness and stop pretending perfection. I would pray diligently for my family. Instead of focusing on them, I would focus more on me. I would do more things with my children. I would do more encouraging and bestow more praise. I would pay more attention to little things, deeds, and words of love and kindness. And finally, if I have to do it all over again, I would share God more intimately with my family.
I would use every ordinary things that happened in every ordinary day to point them to God. So sana hindi regret ang ating mararanasan. Nandito tayo ngayon. Gawin natin ang dapat at pwede nating gawin para sa ating asawa at sa ating mga anak din. And now, young people and singles, this is biblical marriage. Hope you learn what marriage is all about. A wife's willing submission and the husband's loving leadership. Do not rush on marriage, please. Think about it seriously, maganda kayo. As we have the saying, marry in haste, repent at leisure. Get to know each other more. Kung nandiyan nakikita mo ang isang lalaki, isang babae para sa iyo. Again, as I have said yesterday, sa final challenge ko sa mga bisitang wala pa kay Kristo. And this is what we have sa Revelations 19:6-9. Pagkatapos ay narinig ko ang parang sama-samang tinig ng napakaraming tao, parang ugong na malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari ang Panginoong nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya, sapagkat nalalapit na ang kasal ng kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae, ang kanyang iglesia. Nabihisan na siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng mga anghel kay Apostol Juan, isulat mo ito, mapalad ang mga inaanyayahan sa kasal ng kordero. Idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Mapalad na tunay ang mga inaanyayahan sa kasalan ng kordero. Mapalad ang makakasama sa kasalang magaganap sa pagbabalik ni Kristo. Siya at ang kanyang asawang babae ang iglesia. Mapalad ang kasama lahat doon. Ikaw, kasama ka ba? Ikaw ba ay isang taong nagsisina at sumasampalataya kay Jesus? Siya na ba ngayon ang Panginoon mo tagapagligtas? Sapagkat pag bumalik si Kristo upang kunin ang kanyang asawang babae patungo sa kalwalhatian at hindi ka mananampalataya ngayon, hindi ka kasama doon sa kasalang yon. Saan ka kasama? Doon. Sa nakalulungkot na kalalagayang malayo sa Diyos magpakailanpaman. Kaya itong ebanghelyo para sa inyong lahat na wala kay Kristo, inaanyayahan ka ngayon. Lumapit ka kay Jesus. Siya ang nagpapaanyaya sa iyo. Tumugon ka sa kanyang paanyaya upang ikay makasama sa piging ng kasalang darating sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, nagpupuri kami, nagpapasalamat kami sa iyo sa mga paalala tungkol sa mga tungkulin ng mga babae, asawa at mga lalaking asawa. Patawarin mo kami dahil hindi kami umaangkop sa pamantayan ng iyong salita tungkol sa aming roles. Pero hindi pa huli ang lahat. Tulungan mo kami na talagang gampanan ang aming mga tungkulin ng naaayon sa iyong salita. Kaya purihin ka, Panginoon, ng bawat isa, maging single man, na lalaki o babae, makita namin ang tunay na mga tungkulin ng mga mag-aasawa. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa mga paalalang ito. At muli, dinadalangin namin ang aming mga kaibigan na wala pa kay Kristo. Nakalulungkot isipin na pagbalik ni Jesus, hindi sila kasama sa napakalaking piging ng kasalang mangyayari ng Panginoong Hesus ng kanyang iglesia. Udyukin mo sila ngayon, Panginoon. Kumilos ka, mahabag ka. Iligtas mo sila upang makasama sila, Panginoon, sa kasalang yaon. Sapagkat kung hindi, ay ibubulid mo sila sa walang hanggang paghihirap. Kaya po, Panginoon, lumalapit kami, nagsusumamo sa iyong biyaya na kumilos sa aming mga kaibigan. Pinupuri ka namin sa umagang ito sapagkat ito pong lahat ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.